Ladies and gentlemen, Honorable Adel Paul G. Belamide. Magandang umaga po sa inyo. Ako po ay si Adel Belamide mula po sa bayan po ng Silang, Cavite. At fan ng cultural heritage nung ako po ay bata pa. Ang akin pong panayam ay pamagat na panimulang pag-aaral sa kultura at pamanang bayan. Introduction to Cultural Heritage. Simulan po natin ang pag-aaral sa kultura. Tingnan po natin ang larawan po na ito. Ano po ang inyong nakikita? Opo, Ma'am Mirna, ano po ang inyong nakikita sa larawan? Bayanihan po. Opo, ano po ang mga kwento na inyong mga magulang tungkol sa bayanihan? Ma'am Mirna. Normally po, hindi ganyan ang bayanihan sa indang. Pag nagpasabi po na nagpapabayani, ang ibig kong sabihin noon sa amin ay libreng trabaho, pakain lamang. Lalo na po sa farm, sa bukid po, pag nagpapagamas, nagpapalinis, yun po, pag sinabi, bayani lang, isang araw ng linggo, buong araw ng linggo, libre pakain lang po yun, pero wala pong bayad. Nagdadatingan po ang mga tao, ang mga kapwa tenants, at libre po ang trabaho sa lahat. Tama po yun. Narinig ko rin pong kwento ng mga lolo't-lola ko po sa Silang. Kapag magpapagamas ng kapihan o magpapaani ng kape po, ay magtatawag sila ng isang barkadahan. Walang bayad yung barkada, pero papakainin mo. At merong kanta ng tawag ay talalay. May isang, hindi ko pa alam kung meron kayong ganung tradisyon sa Silang, may isang kawayan na tinalas po at pinupukpok sa may braso at kumakanta sila ng mga traditional folk songs. Ang tawag ay talalay. At yun po ay bayanihan din. Meron po ba ibang kwento ng bayanihan sa inyong bayan? Yes, ma'am. Ako po ay taga-Cavite City. Isa po, ito po yung na-witness ko yung bayanihan na naganap doon. Ako po ay bata pa noon. Siguro mga 10 taon mula. Nakita ko dumaan sa harapan ng aming tahanan. Ako po ay taga-San Roque, Cavite City. Dumaan sa aming tahanan, nagbubuhat po ng bahay, pero hindi kubo. Talaga pong bahay, gawa sa kahoy. Gawa po sa kahoy, maliit lang na bahay. Marami pong nagbubuhat. Sabi ng nanay ko, yan daw ay bayanihan. Yun lang po. Akala po natin kwentong bayan lang o alamat ang pagbubuhat ng bahay. Yung po pala ay totoo pala itong nagaganap. Na-witness ko po talaga yung pagbubuhat nila ng bahay at hindi bahay kubo. Bahay na gawa sa kahoy. Sa kahoy. Marami pong salamat. Ano naman po ang sarili nating kwento tungkol sa bayanihan? Meron ho bang ng bahagi ng sariling kwento tungkol sa bayanihan? Halimbawa ng pandemya. Anyone? Pwede po sa aking mga kababayan sa Carmona. May mga kwento po ba kayo, sariling kwento ng bayanihan? Katulad po ng nabanggit, no? Ayuda. Katulad po ng nabanggit kanina, halos pareho po, ano? Kasi po pag fiesta, ito po yung mga 81, 82, 80s, 80s, no? Nasaksihan ko po yung bayanihan na kung saan yung mga katulad nyo po na nagpapalinis ng bahay, ay pakain lang, wala pang bayad, no? At tama rin po yung sinabi ni Ma'am Pareha na ma'am, ako po estudyante niyo sa Lasal. Mamaya ako lalapit ako sa inyo. Naganoon din po, totoo pong bahay ang ililipat, no? Binubuhat po talaga. Kaya sabi ko, parang magkapareho yung unang nagsalita at yung pangalawa mong nagsalita. Kapareho po nung nangyayari sa Carmona. Salamat po. Ang ating pong pinag-uusapan ay ang kultura ng bayanihan. Ang ating pinagkukwentuhan ay ang kultura. At ang inyong pong mga kwento ay nagbibigay kahulugan, nagbibigay katangian sa kung ano po ba ang kultura. Next slide, sir. Ang kultura ayon sa mga anthropologo, sabi po nila, it is a learned, socially acquired lifestyle of a group of people, including repetitive ways of thinking and acting. Ulit, ang kultura ay learned, socially acquired lifestyle of a group of people, including the repetitive
ways of thinking and acting. Ang kultura ay ang ating natutunang paraan ng pamumuhay, kabilang ang paulit-ulit na paraan ng pag-iisip at paraan ng pagkilos. Una, ang kultura ay hindi lamang pag-iisip. Hindi lamang ito naririto. Ang kultura ay kilos din gawi. Halimbawa, ang bayanihan ay hindi lamang kaugalian. Hindi lamang ito malasakit. Ito rin ay gawi. Ito rin ay kilos na makikita natin sa pagbubuhat ng bahay o sa paglilinis ng bahay o kaya naman ay sa paggagamas sa isang kabukiran o looban o pulok. It is not just thought, it is also behavior. It is not just way of thinking, it is also way of acting. Ganun din, ang kultura ay dynamic and evolving. Ibig sabihin, nagbabago ayon sa kalikasan at ayon sa panahon. Halimbawa ngayon, wala na tayong nakikitang nagbubuhat ng bahay o nagpapalinis ng bahay. Pero buhay ang bayanihan noong panahon ng pandemya sa pamamagitan halimbawa ng food pantry na nagbibigay tayo ng pagkain sa ating mga kapitbahay na nangangailangan. Kita? Ang kultura ay nagbabago ng anyo, ng kahulugan, ayon sa kapaligiran at ayon sa panahon. Gusto ko rin sabihin yung binanggit kanina ni Father Well, that we are not just culture bearers, we're also culture makers. Culture shapes people. Hawak natin, taglay natin ang kultura at inimpluwensyahan tayo nito. Ang paraan ng ating pag-iisip, ang ating mga gawi ay naimpluwensyahan ng kultura. Halimbawa, tinuro ng ating mga magulang ang bayanihan. Kaya noong panahon ng pandemya, kapag may nangailangan, nagbigay tayo kung anong kaya nating ibigay. Ang bayanihan, ang kultura ng bayanihan ay humubog sa ating gawi noong panahon ng pandemya. We are shaped by our culture as we are culture bearers. Pero, sabi ni Father Well, hindi lamang tayo culture bearers, we're also culture makers. Ginagawa rin natin ang kultura. We shape our culture. Binabago, binubuo din natin ang ating kultura. So, culture shapes us and we shape our culture. Ulit, culture is both thought and action. Number 2, culture is dynamic and evolving. It is changing. At huli, culture shapes us, but we also shape our culture. Next question. Ano-ano ang mga bahagi o laman ng ating kultura? Meron akong isang paboritong American anthropologist. Ang pangalan niya ay si Marvin Harris. At bumuo siya ng isang diagram of framework na nagpapakita ng iba't ibang bahagi o laman ng kultura. Ang tawag niya sa diagram na ito ay Universal Pattern of Culture. At para sa akin at sa aking mga profesor, ito ay maliwanag na paglalarawan kung ano-ano ba ang mga bahagi ng kultura. Ayon kay Marvin Harris, may 3 malaking bahagi ang kultura. Una, infrastructure. Ikalawa, structure. Ikatlo, superstructure. Ang infrastructure ay binubuo ng mode of production and mode of reproduction. Ibig sabihin, paraan ng paggawa at paraan ng pagpaparami. Ang ibig sabihin ng paraan ng paggawa ay paano ba tayo kumukuha ng ating pagkain? Tayo ba ay nagtatanim, nangingisda, o nagpapaupa sa isang kapitalista? Ang mode of reproduction o paraan ng pagpaparami ay paano ba lumalaki o lumiliit ang ating populasyon? Galing ba ito sa pandarayuhan o sa panganganak ng ating mga mamamayan? Ang structure naman ay binubuo ng domestic economy at political economy. Ibig sabihin ng domestic economy ay ang paghahati-hati ng trabaho at kapangyarihan sa loob ng isang tahanan. Samantalang ang political economy ay ang paghahati-hati ng trabaho at kapangyarihan sa loob ng isang bayan. Usapin sa domestic economy, sinong nagtatrabaho? Anong ginagawa ng ama? Anong ginagawa ng ina? Anong kaibahan ng trabaho ng babae sa lalaki? Dito naman sa political economy, sinong makapangyarihan sa isang lipunan? Sinong namumuno sa isang pamahalaan? Sinong namumuno sa isang simbahan? Nasa taas ang tinatawag natin na superstructure. Kabilang dito ang religion, sports, arts, and science. Ang lahat ng ito ay naapektuhan ng 2 bagay: ecology at technology, ng ating kalikasan at ang ating teknolohiyang ginagamit. Bakit? Halimbawa, yung ating paraan ng paggawa ay nakadepende kung anong resources mayroon ng ating kalikasan at kung anong teknolohiya ang available sa atin.
Ganon din ang maging ang ating religion ay naapektuhan din ng ating kapaligiran. Iba ang paraan ng ating pananampalataya sa baybayin at iba rin ang paraan ng pananampalataya sa kabundukan tulad ng sa Bayanan Silang. Ito ang mga bahagi ng ating kultura. Infrastructure, structure, and superstructure. Mode of production, mode of reproduction, family, kinship, class, status, government, religion, science, art, sports, and technology. Ito ang mga components ng ating culture. Ngayon ang tanong, ano naman ang heritage? Itong ating kultura, ano ang heritage? Ang heritage ay ang mga bahagi ng ating kultura. Lahat ng mga bahagi ng ating kultura na ipinapamana natin sa susunod na salinahi. Ulit, ito ang kultura, ito ang mga bahagi ng kultura, at ang heritage ay ang lahat ng laman ng kultura na ipinapamana natin sa susunod na salinahi dahil ito ay mahalaga, makabuluhan, at maganda. Heritage consists of all components of culture that we pass on to the succeeding generations because they are deemed important, beautiful, and meaningful. Sunod, heritage. Okay. Nung siguro mga 2 dekada na po ang nakakaraan, bata pa po ako noon at ang aking kaibigan, si Kuya Philip, siguro mga 15 anyos po ako, samantalang si Kuya Philip ay mga 20 anyos. Isang hapon, after 2 decades, sorry, nabigyan ko ng idea kung gaano na tayo katanda. Tandang-tanda ko po ito, sa balkon ng lumang munisipyo ng Silang, isang hapon, nakatayo kami, nakatanghod kami sa plaza, tinatanong namin ang aming sarili. Sabi namin, ano kayang meron sa aming bayan, sa aming kultura, na pwede naming maipagmalaki? Na kapag narinig, nakita ng aming mga kababayan, masasabi nilang may pagmamalaki ko ang aking pagiging Silanggenyo. Maliwanag sa amin na ang struktura o bagay na yon ay ang matandang simbahan ng Silang. Ang matandang simbahan ng Silang ay tinayo noong 1600s, ika-17 taon. At sa lahat ng may struktura, noong panahon ng Kastila, ito na lamang ang natatayo. Kasi noong 1897, sa pagpasok nila Cambra sa Silang, sobrang galit niya, sinulog niya ang buong bayan. Maliban sa 3, yung kanilang tinirhan, yung konvento, at ang simbahan. Kaya, sa lahat ng may struktura na meron sa bayan ng Silang, ang tangi na lang natitira mula ng panahon ng Kastila ay ang iglesia y konvento, ang simbahan at ang konvento. Alam din natin ang aming simbahan ay bahagi talaga ng aming kasaysayan. Sa katunayan, naging saksi ito ng himagsikan ng 1896 at maging sa Revolusyon ng 1898. Sa katotohanan, sa simbahan ng Silang, sa simbahan ng Silang, lumagda ang mga Kastila at ang aming mga revolusyonaryo, ang tawag ay Acta de Capitulación o kasulatan ng pagpapalaya ng mga Kastila sa isang bayan. Dito yun nilagdaan sa bayan ng Silang noong June 9, 1898. 3 araw bago ipahayag ang kasandilan ng Pilipinas sa bahay ng Aguinaldo sa Capital Viejo noong 1898. At ganoon din ang digmaang Pilipino-Amerikano ay naging kampo din ito ng mga Amerikano. So alam namin na mahalaga ito sa aming kasaysayan. At ganoon din, alam din namin na napakaganda ng aming simbahan. Simpleng-simple ang harapan. Pero pagpasok mo sa loob, ay makikita mo ang napakaganda naming 3 retablo. Retablo mayor sa gitna, retablos menores sa gilid. At alam namin ito ay maganda dahil doon kami lumaki. Bahagi ito ng aming naging buhay. At maliban doon, ito ang naging cover photo ni Father Rene Javeriana mula sa Ateneo. Minsan po siyang tinanong, Father, bakit po ang aming simbahan ang ginawa niyong cover photo ng inyong libro? Ang sagot niya, hindi lamang dahil ito maganda, kundi dahil sa integrity ng retablo. Yung katapatan ng retablo sa original nitong anyo. Kaya para sa kanya, ang retablo ng Silang ang isa sa may pinakamataas na antas ng integrity sa lahat ng mga simbahang ginawa ng mga Jesuita. Dahil doon, yun ang kanyang napili bilang cover photo ng kanyang libro na Wooden Stone for God's Greater Glory. So 20 years ago, maliwanag na sa aming dalawa na ang bagay na may pagmamalaki namin sa Silang ay ang aming simbahan. Huli na nang malaman namin na ang pinag-uusapan pala namin ay heritage.
Nung nag-aral na lamang kami ng anthropology at si kay Philip ng art studies, nalaman namin na ang sinasabi pala namin na maipagmamalaki, na nakakaantik ng puso't damdamin ng aming kababayan, na magiging sanhi na kanilang pagmamalaki bilang mamamayan ng silang, ang tawag pala doon ay heritage. Ano ang heritage? Ayon sa UNESCO, heritage is our legacy from the past, what we live in today, and what we pass on to future generations. Isa-isahin natin ang pagpapakahulugan ng UNESCO. Una, from the past, mula ito sa nakalipas. Ikalawa, what we live with today, umiiral sa kasalukuyan, bahagi ng ating kasalukuyang buhay. At ikatlo, we pass on to future generations. Ipinapasa natin sa susunod na salinlahi. Pero sa akin, ang pinakamaganda dito sa kahulugan nito ay ito, our legacy. Ating pamana. Pamana dahil una, maganda. It pleases the eye. It comforts the heart. It uplifts our spirit. Makabuluhan, meaningful. May kahulugan sa ating pagkatao, sa ating pag-iral bilang isang bayan. Mahalaga dahil bahagi ng ating kasaysayan. Ito ay pamana. Sabi nga ng aking profesor, ang salin niya sa heritage ay dakilang pamana. Dakila ito na ipinapamana sa atin. Pero hindi lamang basta pamana, hindi lamang basta legacy. It is our legacy. I want us to focus on the pronoun our. It is not just my legacy, it is not just my heritage. Hindi lamang ito akin. Hindi lamang ito pag-aari ng isang pamilya. Ito ay atin. Our. May isang kwento. Nasabi kanina ni Brother Brian na dineklara ang simbahan ng silang bilang isang national cultural treasure. Noong pagkakataong yon, napatunayan kung ibig sabihin ng our legacy. Binabasa ng kinatawan ng Pambansang Museo ang resolusyon na dinedeklara ang bayan ng silang. Pagkatapos basahin, tumayo ang mga tao, pumalakpak ng malakas at may iba pang humiyaw. Nanindi ko ang aking balahibo. Naisip ko, hindi ang retablo ay hindi lamang pag-aari ng simbahang Katoliko. Ang retablo ay pag-aari ng mamamayan ng silang. It is our legacy. May collective ownership. Pag-aari ng bayan. Kaya, ang sali ng pamantasan ng Pilipinas sa heritage ay hindi lamang dakilang pamana. Ito ay pamanang bayan. Pag-aari ito ng bayan. Heritage can be categorized into two. Binanggit din ni Father Ruel. It can be natural or cultural. Ang natural ay likas, bigay ng Diyos. Ang cultural ay gawa ng tao. Ang halimbawa ng natural heritage, alam natin, talo ng Maria Cristina, ano pa ba? Talo ng magagandang tanawin sa Batanes, etc. Mga bahagi ng ating kaligasan. Pero bilang Cavite, hindi ko alam bakit, para sa akin, isang halimbawa din ng natural heritage ay ang Loob ng Kanyakaw sa lungsod ng Cavite. Gandang-ganda ako dito sa Loob ng Kanyakaw Bay, lalo na tuwing dapit hapon na ang araw. Pero hindi lamang ito maganda, ito rin ay makasaysayan. Sa katunayan, kapag binalikan natin ang kasaysayan, ang Loob ng Kanyakaw pinagdadaungan ng mga galyon na nagkakalakal. Bakit? Kasi tama ang sukat nito kumpara sa Loob ng Maynila. Ang galleon trade tinatawag na Manila-Acapulco trade. Pero ang katotohanan, ang mga galleon ay hindi naman dumadaong sa Loob ng Maynila. Dumadaong ito sa Loob ng Kanyakaw. Kasi lubhang mababa ang Loob ng Maynila na hindi kayang pagdaungan ng galleon. Ang totoong pinagdadaungan ng galleon ay ang Loob ng Kanyakaw. Kaya dapat hindi Manila Galleon Trade. Cavite-Acapulco Galleon Trade. At dahil doon dumadaong, dito inilululan, dito inilalabas ang mga produkto galing sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero maliban doon, ang pamosong Manila Bay ay naganap din mismo sa Canacao Bay, ang naging hudyat ng pagsisimula ng digmaang Pilipino-Amerikano. Maliban dito, ang Canacao Bay din sa mahabang panahon ang naging kabuhayan ng maraming Caviteño.
At ayon sa alamat, dito nagpakita ang manabira ng solidad at dito natagpuan ang kanyang mapaghimalang larawan. Kaya ang kanyang obey ay hindi lamang maganda, ito ay mahalaga at makabuluhan. For me, a perfect example of national heritage. Ano naman ang cultural, okay, next, cultural heritage. Okay? Nasabi kanina ni Father Beer that cultural heritage can be tangible and intangible. Ibig sabihin ng tangible, nahahawakan natin. Ibig sabihin ng intangible, hindi natin nahahawakan. Included in intangible heritage are monuments, group of buildings, sites, and artifacts and objects. An example of intangible heritage are oral traditions, performing arts, social practices, knowledge and practices, and craftsmanship. Ang unang nadeklara ng pambansang yamang sa Cavite na pambansang yamang Pangkalinangan ay isang monumento, simbahan ng Maragondon sa karangalan ng Our Lady of Assumption. Ginawa noong 1700s at maliban sa makasaysayan ay iba naman talaga ang antas, iba naman talaga ang kagandahan nito. Ibang antas ng sining na makikita natin sa simbahan. Mula sa pinto, hanggang sa retablo, hanggang sa pulpito. Very ornate, napakasinsinang detalye, at makahulugan ang bawat disenyo. So this is an example of tangible cultural heritage. Okay? Kita niyo kung gaano ka-ornate, kung gaano kasinsin ang detalye ng mga dibuho, mga inukit na dibuho sa pulpito, sa simbahan, at sa retablo. Okay. Ito naman ang simbahan ng Lubok sa lalawigan ng Bohol. Ito ay halimbawa ng tangible cultural heritage na group of buildings, no? Tawag natin sa English complex. Okay? Ito ang simbahan, pero maliban sa simbahan, meron siyang mga katabi na tangible cultural heritage din. Tingnan natin itong larawan na ito. So ito ang simbahan ng Lubok sa karangalan ni San Pedro Apostol. Sa kanyang gilid ay may maliit na simbahan, mortuary chapel ang tawag kay ermita. Sa kabilang gilid naman ay makikita natin ang apat na palapag na kampanaryo, bell tower. At doon ay makikita natin ang Palengke po yata ito kung hindi ko nagkakamali. At iyon ay ang American colonial na munisipyo. So complex siya, no? Group of buildings. Hindi lamang isang struktura, kundi magkakatabing mga struktura na mahalaga, makabuluhan at maganda. May tuturing natin na tangible cultural heritage. Ang halimbawa naman ng archaeological site, no, ay ang simbahan ng Bolhoon sa Cebu. No, hindi lamang maganda, masining ang simbahan na ito na makikita natin sa mga painting sa kisame, no, at maging sa pulpito. Ito rin ay isang mahalagang archaeological site. May mga libingan na nahukay sa tabi ng simbahan at buong-buo ang kalansay ng mga tao. At doon sa libingan ito, no, burial site, no? At makikita doon katabi ng mga libingan yung mga jars, no? Kaya sabi nila, ang libingan na ito ay pre-Spanish colonial na burial site. Kasi ay wala namang ganong libingan ng panahon ng Kastila. Kaya ito ay pre-colonial Spanish burial site. So this is a tangible cultural heritage in the form of archaeological site. Okay. Pwede ding artifacts o objects ang tangible cultural heritage na ang halimbawa ay ang larawan ng Nuestra Señora de Soledad de Portavaga. Ayon kay Professor Elaine Austria, sabi niya, napakagandang larawan ito. Bakit kanyo? Kasi una, iba ito doon sa mga larawan mga unang larawan sa Espanya. Dahil yung mga unang larawan sa Espanya ng Soledad ay simpleng-simple. At ang alituntunin kapag gumawa ka ng larawan, panatilihin ang pagiging simple ng larawan. Pero ang sa Soledad de Portavaga ay magarbo. Maliban dito, ang larawan ng Nuestra Señora de Soledad de Portavaga ay lumikha ng Philippine tradition of Soledad, ng sariling tradisyon ng paglalarawan sa Soledad. Bakit kanyo? Yung mga sumunod na larawan ng Soledad ay hango sa larawan at sa kasaysayan ng Soledad de Portavaga. Makikita niyo rito ang lahat ng larawan na ito ay may galyon
Okay? Nawala naman siyempre sa mga larawan ng solidad sa Espanya. Bakit may galyon? Dahil ang paniniwala, ang imahe ng Solidad de Portavaga ay nakarating sa Cavite sa pamamagitan ng isang galyon. At sabi ko nga kanina, ay natagpuan na lumulutang-lutang sa loob ng Kanyakaw. So see, it is ours, ating ito, no? Nabuo ng ating pagiging malikain. But at the same time ay nakabuo rin ng isang tradisyon. Dahil lahat ng sumunod na larawan ng solidad na nabuo sa Pilipinas ay hango na sa larawan at sa kasaysayan ng Solidad de Portavaga. Tumungo naman tayo sa ang halimbawa pa rin ng tangible cultural heritage ay ang larawan ng Siete Arcangeles sa bayan ng Indang at sa baryo ng Daime sa Indang din. Makikita rin natin sa simbahan ay ang mga pilak at ginto na gamit ito, pati yung mga aklat, bautismos at matrimonyos. Personal kong nagamit yung mga aklat dahil gumawa ko ng talambuhay ni Severino de las Alas at nakuha ko doon yung apat o lima na generations ni Severino de las Alas mula sa kanya. Yung kanyang magulang ng kanyang mga magulang, etc. At gamit ko ang bautismos at matrimonyos na makikita sa kumbento ng Indang. So again, ang mga ginto at pilak na gamit ng simbahan ng mga libro ay halimbawa ng tangible cultural heritage. Okay. Ano naman ang halimbawa ng intangible cultural heritage? Sabi ko kanina, oral traditions. Ito ang dalit ng tuwa, ang tawag ng mga taga-silat, dalit ng tuwa sa Pintakasing Birhen ng Candelaria. Ito ang ginagamit namin na bahagi ito ng aming nobenaryo para sa karangalan ng Malabiran ng Candelaria tuwing kanyang kapistahan. Bahagi ng matandang nobenaryo, itong tula na ito. Ang pamagat ay dalit ng tuwa sa Pintakasing Birhen ng Candelaria. Basahin natin ang ilang bahagi. Islenya kang ibang dikit, moreni kang tagalangit, Candelariang matangkilik, tala sa dagat ng hapis. Ang dalit ay isang matandang anyo ng panulaang Tagalog na umiiral sa Southern Tagalog region bago pa dumating ang Makastila. Sabi ni Virgilio Almario sa kanyang saliksik, ang dalit ay isa sa 2 pinakapopular na anyo ng panulaang Tagalog. At itong ginagamit ng mga Tagalog upang makapagpahayag ng matatayog na kaisipan at mabibigat na damdamin. Okay? At may tiyak na anyo ang dalit. Ito ay binubuo ng mga saknong na may 4 na taludtod, 4 na linya, at ang bawat taludtod ay may wawalawing pantig. Isang saknong na may 4 na taludtod at may wawaluhing pantig. Okay. Ngayon, nung dumating ang Kastila, sinubukan nilang sumulat ng mga tula gamit ang wikang Tagalog. Okay? Gamit ang wikang Tagalog, pero yung anyo nila. Nung narinig ng mga Tagalog yung kanilang mga sinulat na tula, ang sabi ng mga Tagalog, magaling, tatapwa, hindi tula. Kasi nga, ang kanilang tula may sukat. 4 na taludtod, wawaluhing pantig. Nung narinig iyon ng mga misyonerong Makata, ay di pinag-aralan nila ang sukat at tugma ng mga Tagalog. Ang isa sa ginamit nila ay, ang isa sa kanilang pinag-aralan ay dalit. Sumulat sila ng mga dalit, okay? At ginamit nila ito sa kanilang liturhiya sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Okay? Kaya naging popular ang dalit noong panahon ng mga Kastila bilang religious poem. Kahit ang kanyang origin naman talaga ay hindi religious poem. So, noong panahon ng Kastila, sumikat siya, naging religious poem. Kaya, sa nobenaryo, may dalit. Okay? Ngayon, ay, nung ako ay bata, dumadalo sa mga novena sa Malabiran ng Candelaria, ay sabi ko, hindi naman tunog silang to. Hindi tunog Cavite. Hindi ko nga naiintindihan eh. Islenya kang ibang dikit, moreni kang tagalangit. Yung sumunod, Candelariang matangkilik, tala sa dagat ng hapis, naiintindihan ko na. Pero yung unang 2 taludtod, Islenya kang ibang dikit, moreni kang tagalangit. Hindi tunog silang, hindi tunog Tagalog, hindi ko nga maintindihan. Tuwing ano ko lamang, parang nagkaroon ako ng bahagyang pag-unawa,
bisperas ng eleksyon, nagbabasa-basa ako, bigla akong nakita ito. Novena sa Malawiran ng Candelaria, inilimbag noong 1835 at gamit sa simbahan ng Tondo. At ito yung gozo nila. Ang gozo ay lyrical poem, no? Tula din ito, okay? A voz isleña divina, morenica celestial. Okay? O Virgen de Candelaria, luciente estrella del mar. Hawig! Hawig ng aming dalit, no? Anong sinasabi? Yung tinig ng Isleña Divina, morenica celestial. Ibig sabihin ng morenica, morena, no? Morena siya. Morenica, maliit na morena. So celestial, makalangit, no? O Virgen de Candelaria, luciente estrella del mar. O Virgen ng Candelaria, maningning na tala sa dagat. Ano yun? Candelaria matangkilik, tala sa dagat ng hapis. So naunawaan ko na ito palang aming dalit na ginagamit namin sa kasalukuyan ay hango pala, o kundi man hango, ay kahawig ng gozo na ginagamit sa Tondo noong 1835. At hindi lamang yan. Next. Nakakita rin ako ng isang novenaryo na ginagamit naman sa Mexico. Inilimbag sa Mexico noong 1835. And yun din ang kanilang gozo. A voz isleña divina, morenica celestial. O Virgen de Candelaria, lucida estrella del mar. At itong novenaryo na to ay pinagtibay sa Cadiz noong 1750. So ang suspetsa ko, ang novenaryo ng Candelaria ng Silang, ang novenaryo ng Candelaria ng Tondo, ay hango sa mga novenaryo na ginagamit noong 18th century sa Latin America at sa Espanya. An example of intangible cultural heritage in the form of oral tradition. Next. Okay. Nabanggit ni Father Vir, karakol. Sino po ang mga taga-Rosario? Yan. Okay. So, ang tawag natin sa ating mahal na Virgen ay Reina del Caracol. At ito po ay karakol po ninyo, no? At may karakol din ang Cavite City, may karakol ang Kawit, may karakol ang Tansa. At nung ako po ay bata, ay nagkakarakol din po ako sa Silang. Tanda-tanda ako 1995. Umuulan, malakas ang ulan, 3 araw na sunod-sunod ang malakas sa ulan, pero pinagpapatuloy ang karakol. At marami pa rin dumalo sa karakol kasi ang paniniwala, ang ulan ay blessing at hindi ka magkakasakit kahit ikaw ay linis sa karakol. True enough, hindi nga ako nagkasakit ng karakol na yun. Okay. Sinuwerte din ako na makakita ng mga diaryo na pumapanggit sa karakol noong panahon ng Kastila. Ito po yata ay Gaceta de Manila, okay? At, sorry, maliit siya, no? Biglang nakuha yung attention ko. Kasi sinasabi, Fiesta de Tondo, may ginanap na karakol, Visperas ng Fiesta. Tapos, research ulit ako ng karakol ulit. At hindi lamang sa Tondo. Meron ding karakol sa Malabon. Sir, kung pwede natin palakihan yung mapa. Okay. Yan, okay. Yan, okay. May karakol sa Malabon, sa Navotas, ano ba eh? Ikot-ikot sa Ermita, sa Paranaque, sa Bacoor, sa Banalo, Bacoor. May karakol sa Binakayan, sa Cavite El Viejo. May karakol para sa Magdalena, may karakol sa San Roque, etc. So naunawaan ko dito na ang karakol ay hindi lamang partikular sa Cavite. Ang karakol ay tradisyon ng mga bayan sa paligid ng Luhok ng Maynila. Kasi pansinin nyo, mula Malabon hanggang baba tayo, sir. Hanggang sa Binakayan. So ang karakol ay hindi lamang pala tradisyon ng Cavite. Noong panahon ng Kastila, ang karakol ay tradisyon ng mga bayan sa palibot ng Luhok ng Maynila. At matagal ng debate saan ba galing ang salitang karakol. May isang historian tayo, ginagalang natin si Dr. Isagani Medina. Sabi niya sa kanyang libro na Cavite Before the Revolution, galing ito sa salitang Karakoa,
na isang fishing vessel. Okay. Pero may mga scholar din katulad ni Father Veer na sinasabi na ang karakol ay galing sa salitang Espanyol na karakol, nang ibig sabihin ng snail. Tama si Father Veer. May isa akong dyaryong nakita, published 19th century, na explicitly, na sinasabi dun sa dyaryo na yun, na ang karakol ay tinatawag na karakol dahil sa karakol na snail. Hindi dahil sa mabagal na galaw ng sayaw, kung hindi ang karakol, no, yung ay dahil dun sa winding movement ng procession. Okay? Kasi ang karakol na ito noong 19th century ay nilalabas ang patron sa simbahan, ay nilalagay sa pagod, sa andas, at pagkatapos ay sa kalsada, and then dinadala sa dagat sa pamamagitan ng pagoda. Okay? At inililibot sa ilog, sa lawa, sa dagat. Tapos nakapalibot doon sa pagoda ay ang mga maliliit na bangka ng tawag, halimbawa sa tagsay at kupkup, no? At yung bangka naman na pinilalagay ng pagoda, tawag sa kawit ay bangkilas. So, yung galaw daw ng pagoda, dahil ang sinusundan niya ay yung itsura ng ilog, winding movement. Tapos, yung mga maliliit na bangka ay umiikot sa pagoda. Okay? So, sabi doon sa dyaryo, twists and turns, which are like yung shape nung shell nung snail. So the twists and turn and the winding movements of the production are like yung shape nung shell nung snail. So karakol. Okay. Next, sir. Okay. At syempre, ang isa pang halimbawa ng intangible cultural heritage ay ang bilang social practice ay ang fiesta. So nakakita ako, I think it's 1891. So programa ito ng fiesta ng Soledad de Portavaga sa Cavite Puerto. 3 days, primer dia, tapos yung second day, and then tercer dia. So second day yung procession, tapos sir, ibaba natin. Hindi ko alam kung mababasa natin. Ito yun eh. Ayan. So sa hapon, lumalabas ang prosesyon sa simbahan, may musiko, tapos yung mga prinsipales at mga opisyal ng gobyerno ay kasama sa prosesyon na may kanya-kanya ding banda na tingin ko ay nilalarawan dito sa painting na ito. Okay? So, fiesta bilang social practice. Next. Ito po yung nakakatuwa, pagpapaligo sa Santo Niño ng Ternate, no? Na ginaganap tuwing December 31. Ang pagpapaligo ay ginaganap ng December 31 at yung pagsusuot ng robe ay January 6, yung araw ng kanyang kapistahan. Sakto lang, siguro mga 2 araw nang nakakaraan, nagbabasa ako, bigla ko nakita ito. Tradisyones, costumbres patungkol sa Santo Niño ng Ternate. Hindi niya nabanggit ang pagpapaligo sa imahen. Pero, meron siyang binanggit na noong early 1800s daw, 1803, dahil wala pang simbahan ang Ternate, meron lang silang maliit na kapilya na hindi maganda. Yung Santo Niño na dala ng mga Mardikas mula Ternate, Indonesia, ay inilalagak sa simbahan ng Margondon. At tuwing December 31, ay kinukuha ng mga Mardikas mula sa Margondon, dinadala sa Ternate, sa kanilang kapilya. At pagkatapos ng kapistahan, ibinabalik sa simbahan ng Margondon. Ngayon, pagdating sa Ternate, ay itinadaan nila sa dagat. Okay. Ngayon, walang pinanggit na pagpapaligo sa mahal na Santo Niño. Pero may binanggit na pagkaalis sa Margondon, itinadaan sa dagat. Ang suspetsya ko, maaari na yung sinasabing pagdaan sa dagat ay inilulubog ang Santo Niño sa dagat ng Ternate na waring bagay pinapaliguan. Hindi malayo sa ginawa noong panahon ng Kastila sa imahen ng Santo Niño de Cebu. At kailan ginagawa yun? December 31. Kailan ginagawa ang pagpapaligo sa Santo Niño? December 31. This article was written in 1863. Next. Okay. Pero ang ganda-ganda ng ating mga tradisyon, ng ating mga monumento, makabuluhan, maganda, mahalaga, pero may mga threats.
may mga threats. Natural disasters, human-caused damage, at pagwawalang bahala. Ang halimbawa ng natural disasters ay earthquake, flood, volcanic eruption. Ang halimbawa ng human-caused damage ay war, theft, urbanization and looting. Tapos syempre yung sabi ng Father Beer na wala na lang, nasira na lang dahil wala tayong ginawa. Okay. Ito po ay bayan po ng Silang noong pumutok ang Bulkang Taal. Gumising kami, kinabukasan, lahat pong bayan po ng Silang ay covered na, anong tagal sa covered? Punong-puno na ng mga abo. Ito po ang aming simbahan. Yan ang aming simbahan. So pumutok ang Bulkang Taal, kinabukasan ay punong-puno na ng abot alikabok ang buong bayan sila kabilang ang aming simbahan. So volcanic eruption is a threat. Next, simbahan ng Lubok na nasira dahil sa lindol. Next, gera, war. Ito ay ang Cavite pagkatapos ng ikalawang digmaang Cavite ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang sabi nila, sabi ng mga historiador, ang Cavite Puerto ay katulad ng Intramuros. Twin cities ang tawag nga nila. Next picture. So, ito ang Intramuros at ito yung walled city of Cavite Puerto. At sa loob ng Cavite Puerto ay ang maraming simbahan na ang mga pangalan ay nasa ilalim. Pero, pagkatapos na ikalawang digma, balik tayo sir, pagkatapos sa ikalawang digma ang pandaigdig ay nasira ng digmaan ang mga simbahan. Next. Pero hindi lamang ganung kalalaking human-caused damage ang nararanasan ng ating heritage. Kung minsan yung mga maliliit na pagnanakaw, looting. Kung mapapansin niyo po ang aming retablo ng Silang, sabi ni Father Veliana, mataas ang antas sa integrity, maliban sa isa, ang imahe ni San Pablo. Kaya pag nakita niyo ang aming retablo, makikita niyo iba ang kulay ng aming San Pablo. Kasi bago yun. Dahil ang original na imahe ay ninakaw noong 1990s. Okay. Ngayon, maganda ang ating heritage, makabuluhan, mahalaga. Okay? Pero may mga threats, anong kailangan natin gawin? Una, we need to document, we need to research, we need to preserve, we need to promote, at kailangan natin gawing relevant ang mga pamanang bayan na ito. Ito yung mga halimbawa. Sa amin sa Silang, next sir, sinuwerte kami na meron kami isang Philip Medina na naging thesis niya sa pamantasan ng Pilipinas ang pag-aaral ng aming simbahan, partikular ang retablo. At ang kanyang thesis ay ginawa niya na isang libro. Ilan lang sa mga libro na ininak ng kanyang thesis. No? Pero hindi naman natin kailangang maging pantas para makapag-document at makapagsaliksik ng ating mga pamanang bayan. Yung isang simpleng souvenir program ay mahalaga na sapagkat laman nito, hindi lamang yung schedule of events, kung hindi may maikling kasaysayan ng simbahan at gawain ng mga simbahan. Ito yung nag-research na ako tungkol sa Caracol sa San Francisco Development. Kasama natin si Brother EJ. Meron siyang picture ng souvenir program pero wala na yung mismong loob ng souvenir program. Fortunately, nakakita ako ng kopya ng buong copy ng souvenir program ng Kapistahan ng San Francisco de Malabon, year 1980. Next, syempre kailangan natin siyang i-preserve. So ito yung kumbento ng kumbento ng Tanza na naging proyekto ng Pamanang Lalawigan ng Cavite para ma-preserve. No? Ang Pamanang Lalawigan ng Cavite ay nag-allocate sa every year para sa heritage management. No? Sa kasalukuyan, meron tayong 15 million pesos annually para sa heritage management. No? At ito ay maaari natin gamitin para ma-preserve natin ang heritage natin. Ang maganda dito sa simbahan, dito sa kumbento, hindi na lamang siya naging kumbento, siya ay naging museo. Ang tawag natin adaptive reuse. So ginamit natin muli ang isang lumang struktura para maging makabuluhan at makahulugan siya para sa kasulukuyang henerasyon. Okay? Bakit natin kailangan gawin?
ang mga bagay na ito because it is not just about protecting buildings, sites, and traditions, but also preserving the memory, identity, and resilience of our communities. Ito ay para sa ating alaala, para sa ating pagkakakinanlan, hindi lamang bilang isang simbahan, kundi bilang isang bayan. Maraming salamat.